Totoo na to. Bataan Cavite Interlink Bridge. May update na dito sa Naik Cavite. Una nating na feature, itong sa Antero Soriano Highway, tinambakan na ang kalsada. Dito yung gagawin land viaduct at dito yung Cloverleaf Interchange. Dito dadaan at papasok yung mga sasakyan papunta dito sa dagat at diretso ng Bataan. Demolish na pala yung mga ilang bahay para sa gagawing part ng Bataan Cavite Interlink Bridge. So ginagawa na rin yung daanan sa may Timalan Balsan Road at i-update naman natin yung papuntang dagat area. Magkakaroon na ng awarding mga packages sa Manila Bay. Ito yung exciting part dahil ito yung critical part na gagawing construction dito mismo sa dagat area na yan. So, Barangay Timala na Concepcion na tayo. Dito yung meron na demolish na mga ilang bahay eh. Ewan ko lang kung nandito pa ba yung bahay na yun. Alam ko kasi bayad na daw yun eh. Dito na malapit sa terminal. So far dito wala pang mga kalsada na ginagawa. Siguro poste na itong ilalagay dito. Nandito pa yung bahay Antero Soriano Highway, bago papasok dun sa Timala at Concepcion. Ito yung bahay na nagiba na pala Ito kasi nabayaran na. Merong tagging Bataan Cavite Interlink Bridge. Ito yung mga unang batch ng mga bayatan na nabigyan ng tagging. Nakakatamaan. Ito pa lang yan sa bungad. Nagiba na. Ito yung Timala at Concepcion. Ito buo pa yung mga bahay. Wala pa nagiba. Silang dalawa nag-ano rito sa Bataan. Hindi ito hanggang Itong terminal nyo sir, alisin to dito? Oo, wala tagal dito. Saan kayo lilipat? Ay, hindi namin alam. Tayong kabay nandito pala yung terminal nila. Pero at least ito, na demolish na. Kung kasama sa kanyang gagawing Bataan Cavite Interlink Bridge. Punta naman dito sa pangatlong kanto daw. Ito yung Antero Soriano Highway at kasalukuyan nagtatambak sila dito. Ito yung gagawin nilang land viaduct. Ito yung papasok papuntang Timalan Balsahan Road. So dahil sa karamihan 32 km ng Bataan Cavite Interlink Bridge tatawid sa dagat, ito yung marine viaducts at navigation bridges. So kailangan nito unting-unting iangat ang elevation ng kalsada mula sa lupa bago ito tuluyang tumawid sa Manila Bay. Ang land viaduct, ito yung nagsisilbing seamless transition mula sa mainland papunta dito sa dagat. So may kita mo itong mga bakanting area kabayan. Ito yung matadaanan ng viaduct kasi mostly dito mga bakanting lote lang. Hindi dun sa kabila na pinuntahan kanina. Ito yung part ng Timalan Balsahan. At nakikita mo itong tambak ngayon, gumagawa na silang daanan. Ito yung office ng contractor. Ito yung gumagawa ngayon. Nandito ang kanilang mga heavy equipments. So punta na natin itong Timalan Concepcion. Dumalapit sa Antero Soriano Highway dahil nandun yung ilang bahay pala na na-demolish na. So tingnan natin yung next dito guys kung saan yung na-demolish. Hindi dadaan dito yung Bataan Cavite Interlink Bridge kasi puro residential. Kumpara mo dun sa kabila, di ba? Puro mga bakanting lote. Timalan Balsahan Road closed starting June 15 para sa construction ng Bataan Cavite Interlink Bridge. So yung Timalan Balsahan sa kabilang kanto, yan daw yung sasara. Ito yung barangay ng Timalan Concepcion.
Ito din nagtanong dati. Ayan. Yung 15 pa daw sarado, pero tingnan nga natin. Ito daw yung isasara eh. Di malang balsahan to. Ito yung na-demolish na bahay na karangkap. Ito dito, tatamahan to eh. Parang gagawin niya itong tulayan niya. Ah, kasama to dito? Ah, ito na pala. Ay, yung lahat yan. So, yun na pala guys. Oh. Ito yung ginawa nilang barracks or opisina. Yan na. So, kaya pala nung na-update natin, may poste dito binaon. Yan na. So, kung ka ba yun ang kanilang temporary office. Ito naman yung na-demolish oh. Dahil kasama sa gagawin ko Bataan Cavite Interlink Bridge. Ito giba na yung kanya pinakaharap. Timalan, Balsahan. Alam mo, meron nakalutang doon sa gitna ng dagat. Mga pag nakikita mo yung Corridor Island. Bukas pa pala yung beach dito ah. Ito guys, tara tignan natin. Oh, mga talagang pasyalan guys ah. Dito yung future, magkakaroon ng tulay. Lakas ng hangin dito. Pero kapansin-pansin dyan sa gitna ng kalsada, may nakalutang oh. Zoom lang natin kabayan na. Oh, dami. Lakas ng rip current dito oh. Kita nyo ba? Yan yung Corridor Island. At matatanaw mo dito yung sa gitna oh, may heavy equipment. So far dito sa may dagat naman, wala pa. Wala pa mga construction works. Doon pa lang sa may kalsada, kumbaga yung main road ang ginagawa nila dito. Lakas ng hangin oh. Walang tatangayin kang palayo ah. Daan? Ay, yung may crane doon? Oo. Hindi ba yun sa Bataan Bridge yan? Hindi ba yan? Hindi yan, ang layo naman kung Bataan Bridge. Bakit dyan sila nag-umpisa? Ah, hindi pa yan yung sa Bataan Bridge sir, wala pa yan. Wala pa. Ano yung nakalutang doon sir, yung parang crane sir? Ano yan, pang-isda yan? Barko yata yan. Barko ba yan? Oo. Ah, parang may crane sa taas to? Oo. Yung sa gitna naman sir yun, yung parang barracks, yan yung palisdaan. Oo. Ito yan sir, yan. Oo. Ah, okay. Malalim pa, ang layo pala no?
Malakas palang hangin ngayon. Depende sa oras yata. No? Dati ka ba nakapaglipad pa tayo dito eh. O tignan na natin dito guys, yung bahay kasi ito may tagging. Nandito pa rin, hindi pa na-demolish. Tuwing weekends, dagsa yung mga kondito na mamasyal. Magandang kwento guys sa mga naghanap dyan ng beach. Open pa rin sa kwento. Pero kapansin-pansin ko lang dito, hindi na sila nagtatayo ng mga bahay kasi may mga ilang portion dito na tatamaan ng poste. Dito yung yung kumbaga yung ramp. Wala no? Mga cottages na lang ang nandito. Sa mga yung mga gusto mag-rent. Ito. Meron pa mga nakatira din. Pero may nasirang bahay din dito, wala? Wala. Pero ito kasama yan, di ba? May tagging to, di ba? Ano daw ang balita? Nagsisimula na daw? Wala pa dito? Wala no? Doon sa kan? Sa bay kanto ng balsaan. Okay. Wala pa? Pero may relocation ba kayo? Sabi, pero hindi pa namin sigurado. Kasi wala pa. Hindi kasi nasa kuha naman kayo, di ba? Nasa Sabi kalubkob daw. Kalubkob. Pero nasa listing na kayo ng barangay. Opo. Kasama yung Kalubkob. Parang naik na. Opo. Mala. Bibigay naman sa amin, nakakuha na namin yung presyo ng bahay, kung magkano yung babayaran nila. May cash assistant ka rin bibigay. Kung kailan, Dito sa Timolan Concepcion, maraming mga beach resort dito. At ayon naman sa natanong natin, mukhang hindi tatamaan yung mga beach, no? Kasi wala naman poste. Dito gagawin yung Marine Viaduct, 32 km, diretso sa may Bataan. Pero may balita daw na magkakaroon ito ng interchange dyan sa Corridor Island. Maganda para at least yung mga mamasyal dyan sa Corridor, pwede nang by car, di ba? Ito po yung natanong natin kanina, yung nakalutang dyan, no? Iba daw to. Hindi pa yung soil testing na gagawin, pero malalim na to eh. Malakas yung alon kanina dito sa beach. So dito gagawin yung Marine Viaduct ng Bataan Cavite Interlink Bridge. Ito yung pinakamahaba at pinaka-crucial na bahagi ng buong proyekto. Ito ay nakatutok sa tulay na dadaos at mag-uugnay sa ibabaw mismo ng bukas ng dagat Manila Bay. Siguro sa kabuuang 32.15 km ng bridge, humigit kumulang 24 hanggang 26 km nito ang binubuo ng Marine Viaduct at cable stayed bridges sa ibabaw ng tubig. Ito yung Timalan Balsahan Road at ito na po yung ginagawa nilang daanan. Dito nakalatag ang kanilang barracks, office at mga heavy equipments. So ito mga natatambak ngayon, dito sila galing. Ito yung pinunta natin una. Ito yung ginagawa nilang land viaduct.
So itong dadaanan ng viaduct somewhere dito sa area kasi ito bakante lang to. Ito yung papuntang beach. Dito naman kasi malabo na, puro mga residential na yun eh. Dito wala masyadong tatamaan na bahay yun.